mo, parang marami siya. Pwedeng ikaw din ito, guys. Parang masyadong maraming priority sa buhay. Or hindi masyadong priority yung love life. Ibig sabihin nun, parang mas inuuna yung trabaho, kasi nga nakikita natin yung mature woman na energy, which is are responsible, guys, no? Sa buhay. So, building wealth, kumbaga. Yun yung parang gusto ng gawin ng person mo, or parang gustong gawin mo. Hello guys, hello Capricorn. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para ngayong May para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys. Excuse me. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys, if hindi kayo naka-resonate dito. Try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung mga nakaka-influence sa love life nyo, mga kapiksi. So, for some of you, merong Ice King energy dito, guys. It's either nanlalamig siya sa'yo or nanlalamig ka sa person mo, or pwede rin, guys, na parang hindi ma-express, no, yung tamang nararamdaman. Hindi masabi, hindi ma-express, hindi maipakita yung pagmamahal, hindi affectionate. Kasi merong ibang tao, guys, na lumaki sa isang, sometimes, nasa personality talaga nila. Meron namang iba na lumaki, no, sa ganong klase na environment na hindi affectionate yung family. Let's say, for example, sa ng mga bata kayo, hindi mo madalas naririnig yung salitang I love you, yung nanay tatay mo, hindi sila affectionate, hindi naman sa hindi mapagmahal, pero parang hindi uso. Hindi uso yung I love you, hindi uso yung nag-good night, nagkikiss, nagyayakapan, di ba? Merong ganong household, mga kapiksi. Kaya parang lumaki sila na normal na ganon, no? And maaaring na-experience mo din yan sa iyong person na parang hindi sila affectionate. Pero it doesn't mean hindi nila kayo mahal, guys. Parang hindi lang nila siguro ma-express talaga kung ano yung nararamdaman nila sa inyo. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. Okay, dalawa. Meron ditong long distance at saka mature woman. So, pwedeng LDR kayo ng person mo, mga kapiksi. And pwedeng energy nyo to, guys, or energy ng person nyo. Pwedeng he, she, yung relationship nyo. Pwede rin she, mga kapiksi. So, pag sinabing mature, pwedeng physically, baka mas nakakatanda yung person mo, or baka mas nakakatanda ka sa kanya. Take it how it resonates, no, guys. Iba-iba kayo ng sitwasyon. Or pwede rin naman na kahit hindi masyadong matanda pa, pero mature mag-isip, very responsible sa pamumuhay, mga kapiksi. Okay? So, yan yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo. Guys, meron ding dark male dito. So, again, guys, pwedeng he, she. Pwedeng she, pwedeng he, he. So, meron tayong dark male. Ito, malapapapi. Ito, guys. Pwede rin na baka ibang lahi, no? Tall, dark, and handsome. Ay, dati, nung panahon nila, Richard Gomez, pag sinabing dark male, ngayon, Papa P. At least sa amin, ewan ko sa panahon ngayon, guys, pasensya na, hindi na ako masyadong updated sa mga showbiz happening. Sino ba ang tinuringang dark male ngayon sa mga Gen Z? Comment down below, mga kapiksi. And then we have children, guys. Pwedeng may anak na kayo nitong person mo. Pwede rin, guys, na let's say for example, meron siyang anak sa iba, and then ikaw meron ding anak sa iba, na pwedeng nakaka-apekto sa inyong relationship, mga kapiksi. O kaya naman, pwedeng mga anak nyo ito, guys, na pwedeng nakaka-apekto sa relasyon nyo, na mas nagiging dahilan para mas lalong umigting
ang inyong pagmamahalan. And then, we also have courting man. So, pwedeng nanunuyo itong person mo, pwedeng sinusuyo ka, pwedeng nililigawan ka pa lang, mga kapiksi. O baka naman ikaw yung nanliligaw. Pero, if ever man guys na nagkaaway kayo or nagkaroon kayo ng misunderstanding, pwedeng sinusuyo ka rin nitong person mo. Okay? So, kahit na hindi siya affectionate, gusto pa rin niya ikaw suyuin guys. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo guys. Shuffle ko to habang sinushuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course mga kapiksi, sobrang ganda niyan. And ngayong May guys, meron tayong bagong promo. Pwede kayo mamili kung anong promo yung gusto nyo. Pwede kayo mamili ng one free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount guys. So, to avail guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, excuse me. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng King of Pentacles sa ating spread. Meron din ditong Earth sign energy guys. Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaaring may Earth element din kayo sa kanilang natal chart or yung person nyo. Mga kapiksi, you may be dealing with an Earth sign as well. So, definitely guys, malakas yung strong LDR energy. For some of you naman, kahit hindi kayo LDR, parang nagkakaroon ng distance, no, yung relationship nyo, guys. And ang reason dito is because yung person mo, parang marami siya, pwedeng ikaw din ito, guys, parang masyadong maraming priority sa buhay. Or hindi masyadong priority yung love life. Ibig sabihin nun, parang mas inuuna yung trabaho, kasi nga nakikita natin yung mature woman na energy which is responsible guys, no, sa buhay. So, building wealth, kumbaga, yun yung parang gusto ng gawin ng person mo or parang gustong gawin mo, at saka parang maraming gustong gawin, hindi lang isa, at saka abala. So, in short, busy, mga kapiksi, kaya nagkakaroon ng distance. Kahit na, let's say, for example, hindi naman kayo LDR, parehas lang kayo nandito sa Pilipinas, o parehas lang kayo nandyan sa bansa na yan, kung nasan man kayo. Pero, parang hindi masyadong nabibigyan ng panahon, yung pagde-date, less yung time na mag-bonding, kahit usap minsan, parang palagi nakatutok sa cellphone, palagi nakatutok sa laptop, ganyan, dahil sa sobrang dami ng obligations na ginagampanan in building wealth, mga kapiksi, okay? And ito'y dahil sa parang sinasamantala nyo lang yung pagkakataon, mga kapiksi, kasi for some of you, parang binibigyan kayo ng chance ni universe na gawin yung mga bagay na gusto nyo in terms of your kabuhayan. So, parang hindi priority yung love life, okay? So, yun yung nakikita natin for some of you guys. And ang nagiging tuloy, parang ang nagiging
sistema is, let's say for example, ikaw yung busy sa trabaho or sa negosyo mo, yung person mo dahil busy ka sa iba, yung person mo parang lumalabas na lang siya kasama ng mga kaibigan niya or ng mga kakilala niya, ganyan. Or kung baliktad naman kayo, guys, let's say for example, siya naman yung busy, ang kasama mo na lang palagi is mga kaibigan mo or pamilya mo. So, yung ganun, guys, no? Pero, it doesn't mean na hindi nyo mahal yung isa't isa, mga kapiksi. Ibig sabihin lang, iba yung priorities nyo. Kasi, for some of you, parang nandun yung tiwala, no? Yung tiwala na okay lang kahit hindi kami masyadong sweet, kahit wala kami masyadong time together, I know, I understand na mahal pa rin ako ng person ko. Parang ganun, guys. Okay? So, and ganun naman talaga yun, guys, no? Hindi naman araw-araw palaging sweet, hindi naman araw-araw palaging kilig, 'di ba? So, ano nang kakainin nyo pag puro ganun na lang. And at saka nakita natin dito, parang malaki yung pinagbago malaki yung pinagbago ng relationship nyo. Kasi for some of you, parang nanggaling kayo dun sa place na parang palagi kayo nasasaktan, pero ngayon parang hindi na masyado. Parang nag-subside na yung mga sakit, yung mga emotional pain, yung mga hinaing, mga kapiksi. And nakita rin natin dito na naka-move on na, and ang laki na ng pinagbago. So, kumbaga dati parang pwedeng na-accept nyo na rin, no? So, let's say for example, baka dati palagi nyong inaaway yung person nyo, wala ka ng time sa akin. Puro ka na lang trabaho, puro ka na lang OT, wala ka ng time sa akin, ganyan. Pero ngayon parang okay na, naintindihan ko na kailangan niya mag-OT para mas malaki yung bayad sa kanya, yung mga ganun, no? So, imbis na awayin nyo yung person nyo, sinusuportahan nyo na lang, and nakikita natin na mas nagiging harmonious pa yung relationship nyo. So, kailangan lang talaga ng tiwala, guys, no? Kailangan lang ng tiwala, mga kapiksi. And nakikita naman natin dito, guys, na sabi ko nga, kahit na less yung time nyo sa isa't isa at hindi kayo masyadong nag-uusap, ganyan, mahal nyo pa rin yung isa't isa, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo dyan, i-comment nyo yan sa baba. Mine, harmonious relationship. Mine, mahal namin ang isa't isa, ganyan. And meron din tayo mga subliminals, guys, no? Dito sa ating channel, mga relationship subliminals. Pwede nyo yung pakinggan para makatulong sa relasyon nyo, guys. Lalo na yung pampabalisa, guys, huwag nyo iaalis yun. Kasi yung pampabalisa, kahit na hindi kayo nagkikita, hindi kayo nagkakausap, palagi ka na sa isip nyo, diba? So, mas maganda na yun. Kasi naman ibang tao yung isipin niya. Ayan, so ito yung love message para sa inyo, guys. Stay optimistic about your love life. Positive lang talaga, guys, no? And always look at the brighter side of your relationship. Positive thinking and faith will bring you romance. Kapag ka palagi nyong tinitingnan yung mga positive na na-experience nyo sa buhay, makakalimutan nyo, guys, yung mga negative, yung mga problema, and the more na mas magiging harmonious yung relationship sa ninyong mag-partner. Okay? So, positive lang talaga, guys, palagi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.